Bagong-bagong balita po, kinumpirma ng Philippine National Police na isa ang patay sa kaguluhang sumiklab sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy kahapon sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. May 5 ring sugatan sa batuhan at palitan ng putok ng baril sa pagitan ng dalawang grupo ng mga taga-suporta ng mga kakandidato. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo sa panayam sa kanya ng Super Radio DZBB, gulo ito sa pagitan ng mga taga-suporta ng incumbent mayor ng bayan at ng makakalaban niya. Nangyari raw ito humigit kumulang 200 hanggang 300 metro layo mula po sa municipal compound kung saan ang tanggapan ng COMELEC. Noong panahon daw yun ay nasa labas ng COMELEC office ang incumbent mayor habang nasa loob ang kanyang makakalaban. Tinitingnan pa ng pulisya kung politically motivated ang gulo at kung posibleng isa-ilalim ang lugar sa areas of concern sa eleksyon 2025. Walang shake-up o reorganization. Yan po ang pagtitiyak ni bagong Interior Secretary John Vic Remulla sa kanyang unang araw ng pamumuno sa kagawaran. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, opisyal lang umupo sa pwesto si dating Cavite Governor John Vic Remulla bilang ang bagong Secretary ng Department of Interior Local Government o DILG. Sa turnover ceremony ngayong umaga, ipinasa ni dating DILG Secretary Benhur Abalos ang pamumuno ng DILG kay Remulla. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Remulla bilang kapalit ni Abalos na tatakbo naman sa pagkasenador sa eleksyon sa susunod na taon. Ayon kay Remulla, kakausapin niya muna ang mga opisyal ng DILG at iba pang attached agencies. Wala raw shake-up o reorganisasyon na mangyayari sa ngayon. Kabilang sa mga nasa ilalim ng DILG, ang PNP, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at iba pa. Ayon kay Remulla, nung unay nag-aalilangan siya dahil iiwan niya ang Cavite kung saan pamilyar na siya sa trabaho. At ang hahawakan niya ay isang ahensya na mahirap patakbuhin. Yan ang alinlangan niya nung unang sinabi sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos ang tukol nga dito sa babakanting pwesto ni Abalos. Pero naniniwala siya na sa tulong ng 30 taong karanasan niya sa local government ay magagawa niya ng maayos ang kanyang bagong trabaho. Ang bagong DILG Secretary ay pangalawa mula sa kanilang pamilya na kasama na ngayon sa gabinete ni Pangulong Marcos. Nauna sa kanya ang nakatatandang kapatid na si Justice Secretary Boying Remulla. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary John Vic Remulla. Rest assured, no shake-ups are necessary, no dramatic announcements will be made. But let me get my feet wet, but tomorrow we hit the ground running. There will be no policy announcements today, not yet. I will talk to each and every USEC, each and every ASEC. I will talk to the heads of offices. Sa media interview naman pagkatapos ng turnover ceremony, sinabi ni Remulla na nakausap na niya ang mga nagpapatakbo sa Pogo sa kanilang probinsya sa Cavite at nangako na kusang magsasara sa December 15. Kabilang naman sa mga gusto niyang magbago sa PNP ay mawala ang politika at palakasan system sa promotion. May iba pang reforma raw na pinag-aaralang gawin sa PNP at iba pang ahensya na nasa ilalim ng DILG. Connie? Yes, June, yung nabanggit mo nga no, na sinabi niya nakalakaran ng palakasan sa promotion system. Matagal na rin usap-usapan yan, June. Paano ba daw yan na balak baguhin ng bagong DILG Secretary natin? Alam mo, isa rin talaga yan sa hamon na kakaharapin ni bagong talagang DILG Secretary John Vic Remulla dahil marami na rin ang nangako niyan hindi lamang dito sa DILG kundi pa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pero ang sabi niya rito, ang promotion system ay dapat merit-based at ang sabi niya, ang mga mapupromote lang dapat ay yung mga karapat dapat. In fact, nung nga daw pinanggalingan niyang opisina, yung Office of the Governor ng Cavite, ay minsan daw ay hindi siya nakialam kung sino ang itatalagang police provincial director dun sa kanilang probinsya. Ang nangyayari daw ay tinatanggap na lang niya yung pangalan na kung alin nais ng liderato ng PNP na maupo bilang provincial director ng kanyang probinsya. Connie. Maraming salamat, June Veneracion.
Nagbuga ng makapal at puting usok ang Bulkang Taal sa Batangas kaninang umaga. Batay sa pinakabagong bulletin ng PHIVOLCS, naitala ang volcanic plume o usok na 900 metro ang taas. Nagkaroon din ng 2 volcanic earthquakes. Nitong Lunes, nakapagtala naman ang PHIVOLCS ng mahigit 1,000 toneladang asupre na ibinuga ng bulkan. Sa ngayon, naka-alert level 1 pa rin ang Bulkang Taal. Bawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island at ang pagpapalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa tuktok ng bulkan. Sinubukang harangin at bombahin ng tubig ng mga barko ng China ang 2 barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources malapit sa Panatag Shoal o Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon sa BIFAR, 3 barko ng China Coast Guard at isang Chinese Navy vessel ang lumapit sa BRP Dato Cabaylo at BRP Dato Sanday na may resupply mission sa Panatag Shoal kahapon. Hindi naabot ng water cannon ng mga barko ng BIFAR at nagtagumpay ang pamamahagi nila ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy. Gate ng China Coast Guard, panghihimasok ang ginawa ng mga barko ng BIFAR sa Panatag Shoal na tinatawag nilang Huangyan Island, kahit bahagi ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon naman sa Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, karamihan sa assets ng Armed Forces of the Philippines ay nagbabantay na sa West Philippine Sea. Nasa Lao na si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa ASEAN Summit. Kagabi po ay nakapulong niya ang leader ng Vietnam para pag-usapan ang mga nangyayaring insidente sa South China Sea. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Unang official engagement ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lao People's Democratic Republic ang bilateral meeting nila ni Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh. Sumentro ang pulong sa pagpapaigting ng ugnayan ng Pilipinas at Vietnam, partikular sa agrikultura at kalakalan. Ang Vietnam ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan na imported na bigas ng Pilipinas. Bukod dyan ay may parehong karanasan ng 2 bansa, mga insidente ng harassment ng China sa mga mangingisda. Kamakailan nga 10 mangingisdang Vietnamese ang nasaktan sa harassment ng mga puwersa ng China na sinasakop din ang bahagi ng exclusive economic zone ng Vietnam, tulad ng nakikita na rin natin sa EEZ naman ng Pilipinas. Kabilang sa mga napag-usapang kasunduan ang kaugnay sa incident prevention sa South China Sea. Matapos ang bilateral meeting ay dumalo naman ang Pangulo sa pagtitipon ng Filipino community dito sa Lao PDR. First time ng Pangulo sa Laos at siya mismo. Aminadong hindi inakalang may mahigit 2,000 Pilipinong nagtatrabaho at gumagawa ng magandang marka dito sa Lao People's Democratic Republic. May 4 miyembro ng Filipino community na dumalo sa pagtitipon. Ang mga Pilipino rito, highly regarded ika nga ni Ambassador Dina Joy Amatong. Karamihan mga guro, meron din mga engineer, mga manager at mga skilled worker. Binati ng Pangulo ang mga Pinoy dito at pinasalamatan sa pagbigay ng magandang pangalan sa Pilipinas. Ipinaliwanag din niya ang magiging partisipasyon niya para isulo ang kapakanan ng mga Pilipino, kabilang ng pagsawata sa transnational crimes tulad ng human trafficking, kung saan ilang Pilipino rin ang nabibiktima. The world and our region are facing challenging times. From conflicts in Europe to the Middle East, to global existential threats such as climate change and natural and man-made disasters, to transnational crime and economic downturns. All these, in one way or another, affect the lives and livelihoods of peace-loving and hard-working people like yourselves. So my participation and that of the Philippines in the ASEAN meetings is precisely to find ways to cooperate with partners to better meet the challenges of today, to forge a better future for our beloved Philippines. Mula sa Vientiane, Laos, Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.